So mga bagay na dapat nyo pong gawin upang mapanatili ang pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Okay mga girls, baka sa halip na makatulong yung mga ginagawa ninyo, lalo palang lumalayo ang isang lalaki, lalo palang nahihigpitan ng isang lalaki. So ngayon sa video natin ito mga girls, sasabihin ko po sa inyo upang yung pag-ibig, yung inyong relasyon, yung pagmamahal ng isang lalaki ay hindi mawala sa inyo. Kailangan nyo lang pong sundin yung mga simpleng bagay na sasabihin ko. Simpleng mga bagay na aking i-discuss sa inyo ngayon. So, huwag kayong mag-alala. Napakasimple lang nito para sa ganon, hindi mawala ang pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Pero bago natin ito simulan, isa lang palaging aking hinihiling. If ever na nakakatulong yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko dito, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. Napakalaki po ng tulong yan dito sa ating munting channel. Kung nagawa nyo na po yan mga girls, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari nyo pong gawin upang hindi po tuluyang mawala ang pagmamahal o yung pag-ibig ng isang lalaki sa inyo? So number 1, maging babaeng tapat at loyal. Sabihin natin na ikinasal na kayo, may asawa na kayo, may jowa na kayo. Kailangan bilang isang babae, bilang isang partner, bilang isang wife material, dapat loyal ka. Dapat tapat ka sa kanya. Kasi yan ang magiging basihan para talagang hindi alisin ng isang lalaki ang pag-ibig at pagmamahal sa inyo. Kasi mga kamamay, kapag hindi ka naging tapat, hindi ka naging loyal sa kanya, pagsisisihan nyo yan. Kasi once na sinira mo ang tiwala ng isang tao, ng isang lalaki sa inyo, napakahirap na niyang ibalik. Talagang pagsisisihan mo. Isang pagkakamali mo lang sa isang lalaki, maaaring magbago ang lahat. Okay? Maniwala kayo, maaaring magbago ang lahat. Kaya mga girls, maging maingat kayo sa bawat desisyon, sa bawat gagawin, bago nyo pagsisihan. Kasi ang tiwala ng isang lalaki, napakahirap niyang ibalik. Okay? Anhin ko kung halimbawa ang lalaking nagkamali, o pwede yon. Hindi ganun kasakit. Pero pag babayang nagkamali, ako nagsasabi sa inyo, napakahirap buuin, ibalik ang nagkapira-pirasong tiwala. Kaya hanggat maaga mga kamamay, manatili kayong tapat at loyal sa kanya para sa ganon, hindi mawala ang pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Alright? So next, huwag kang maging pabaya sa lahat na ng bagay. Okay, so nilahat ko na to mga kamamaya. Unang-una, huwag kang maging pabaya sa sarili mo, sa itsura mo, sa body shape po ninyo. Lahat yan napakahalaga pagdating sa lalaki. At dapat bigyan nyo rin po ng aksyon kung halimbawa meron ng kailangang i-improve. Pag nakita nyo sa salamin na, ay parang nagiging dalawa na yung baba ko Ay parang pumapayat naman sobra ko parang hindi na ako kumakain So alam nyo kung ano yung mga bagay na dapat nyong i-improve. Okay? So, sa tingin ninyo, masyado na kayong tumataba. Bakit hindi kayo mag-dieta? Pero hindi sapat ang dieta. Dapat nagwo-workout din po kayo para mas maganda ang postura, ang body shape ninyo. Kasi kung diet lang po, bawas lang sa pagkain, papayat kayo, babagsak ang inyong katawan, hindi nyo makukuha yung masarap talagang katawan, hindi nyo makukuha talaga yung sexing pangangatawan kapag ka-diet lang. Kailangan may kasamang exercise. Para sa ganun, hindi mawala ang pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Kaya please hanggang maaari mga kamamaya, huwag maging pabaya sa lahat ng bagay. Alright? So next, ibigay mo rin sa kanya ang respeto at huwag na huwag mong palaging ipinapahiya. Bilang isang babae mga girls, dapat nakasuporta kayo palagi sa isang lalaki. Yung respeto, ibigay nyo palagi sa kanya. Okay, kung halimbawa yung lalaki may inuutos, respeto na lang, sundin mo. Okay, kasi yung iba dyan, sa halip na sundin yung lalaki, hindi, ang inuutusan pa yung lalaki. Pagod na nga sa trabaho, inuutusan pa yung lalaki. Respeto naman. Siya yung lalaki, siya yung naghahanap buhay, at ikaw nasa bahay ka, dapat irespeto mo yung kanyang sinasabi. Kung may iniuutos siya, sundin mo. Kasi siya yung lalaki Ganun talaga sa buhay, sa relasyon. Kung sino yung lalaki, siya dapat yung pinapakinggan. Kasi yung lalaki, siya yung nagpapasok ng pera. Hindi naman to sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Pero kung halimbawang ang inyong setup is lalaki maghahanap buhay, ikaw yung nasa bahay, kailangan na respeto mo siya.
Kung ano man yung kanyang sabihin, kung ano man yung kanyang isugo, as long as maayos naman, walang magiging problema, sundin niyo po, respeto na lang. Okay, kung halimbawa lang nagiinom yung lalaki, gusto mo ng tulong, wala siya, pinuntahan mo, sabihin mo na maayos. Respeto yung ganun. Sabihin mo siya ng maayos na, babe, pwede ba umuwi ka muna sa bahay kasi kailangan ko lang ng tulong. Wala kasi mag-alaga doon sa ating bata. Naglalaba ako, umiiyak eh. Pwede bang mamaya ka na lang ulit bumalik. Ganun yung respeto. Hindi yung kagaya ng iba na tatawagan mo siya, pahiyaw. Tatawagan mo siya, malakas ang boses mo. Hindi po pwede yun. Magagalit. Pinapahiya mo siya. Ang dami niyang kainuman, ang dami niyang kaibigan, pinapahiya mo siya, hindi kayo lalo magkakasundo. Kaya please, kung gusto niyong hindi mawala ang pag-ibig at pagmamahal, irespeto mo siya at iwasan mo na palagi o madalas mo siyang ipahiya sa ibang tao. Kasi talagang napakalaking napakalaking sablay kapag ka ipinahiya niyo po siya palagi. Alright? So next, ipakita mo ang pag-aalaga at malasakit sa kanya. Bilang isang may bahay o bilang isang jowa o partner, kailangan may malasakit, may pag-aalaga. Yung pag-aalaga, dapat given na talaga to eh. Okay, kapag kauuwi yung lalaki, pagluto mo siya, alagaan mo. Kasi pagod. Okay, naghanap ng perang ibibili ng inyong pagkain, ala ka namang siya pa yung magluluto. Ala ka namang siya pa yung magpiprito ng isda. Huwag ganun. Okay? Kailangan yung pag-aalaga sa kanya, ipakita mo. Hindi kayo makakakain ngayon kung hindi siya nagtrabaho. Kailangan yung pag-iintindi mo sa kanya, pag-aalaga, ipakita mo. Okay? Especially yung malasakit. Kung halimbawa nakikita mo na yung lalaki masyado nang napapagod sa kanyang trabaho, pwede mo siyang i-advise na, babe, baka po pwedeng huwag ka munang mag-OT ngayon. Inuubo ka na eh. Okay, masyado mo nang napapabayaan yung sarili mo. Natutuyuan ka na ng pawis. Gaya ngayon, nabasa ka pa ng ulan. Okay, nagmamalasakit lang ako sa'yo, babe. Bawasan mo, kasya pa naman yung kinikita mo kahit hindi ka mag-overtime ngayon. So, ganun. Ipakita mo yung pagmamahal, yung malasakit, para sa ganun, ma-feel ng isang lalaki na merong isang tao na nagmamahal, na nagmamalasakit sa kanya. At yun na ikaw. Kaya ang isang lalaki, ma-feel niya, okay, na mahal mo siya. At ganun din ang isusukli ng isang lalaki sa iyo. Kapag nakikita at na-feel, nararamdaman ng isang lalaki na may pagmamahal ka sa kanya, ganun din ang isusukli niya sa iyo. Mamahalin ka rin at hindi niya aalisin yung pag-ibig na genuine pagdating sa kanya. Kaya please mga kamamaya, yung pag-aalaga, yung malasakit, wag na wag niyong aalisin pagdating sa kanya. Alright? So next, huwag kang masyadong sobrang higpit sa kanya. Yes mga kamamay, kasi ang paghihigpit po, nangangahulugan po ito na pinipigilan mo yung kanyang kasiyahan. Hindi naman dapat, okay, pinaghihigpitan mo siya ng sobra, hindi kayo siya nagpakasal kayong dalawa, hindi kayo siya may mga anak na kayo, tipong ikukulong mo na siya sa isang sitwasyon na hindi siya masaya. O halimbawa, nagtatrabaho nga siya, Lunes hanggang Sabado, nagtatrabaho. Pero nung Linggo, pagtatrabahuhin mo pa ba? Nasa bahay ayaw mong paalisin. Bakit? Gusto mong ipagtulong. Gusto mong ikaw naman ang mag-rest day. Gusto mo na kapag rest day siya, ikaw naman yung rest day. Yung tipong kapag rest day siya, siya naman yung maglilinis ng bahay, siya naman ang maglalaba. Pwede ba yun? Mga girls naman, kayo yung nasa bahay. Kapag ka-rest day nung lalaki, ipakita nyo naman na rest day niya. Hindi yung rest day nung lalaki, mas pagod pa siya sa bahay kumpara dun sa trabaho. Kaya please, huwag niyo masyadong paghigpitan. Kung ang isang lalaki nakikita niyo na ginagawa naman niya yung kanyang makakaya para lang may maihain kayo sa mesa, may maibili ng ganito, ganyan. Kung ano yung gusto niya, sundin mo. Kung gusto niya na mag-basketball kasama ang kanyang tropa, payagan mo. Okay, kung sabi naman niya sa iyo na, babe, 3 oras lang kami doon, babalik din ako kaagad. Ano bang gusto mong pasalubong? Di ba? Ganun lang, intindihin mo siya. Para sa ganun, hindi siya napapagod sa isang linggong routine na paulit-ulit na puro trabaho tapos pagdating sa bahay, uutusan mo pa. Ganyan ba mga kamama yung nagmamahal na babae pagdating sa kanyang asawa, sa kanyang jowa? Paramdam nyo para hindi rin mawala ang pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo kasi ikaw yung babae na hindi sobrang higpit. Ikaw yung babae na nakakapagbigay ng oras sa kanya para ibigay yung oras niya sa iba para maging masaya siya. Ikaw yung nagpaparaya. Okay, sabihin natin na nandito ka nga lang sa bahay pero nakakahanap ka naman ng panahon para makapag-relax eh. Hindi kagaya niya na nasa trabaho, bibiyahe, sasakit ang ulo ng pag-iisip dahil sa mga paperworks, dahil sa mga kailangang isubmit on time ng mga projects. Diba, intindihin mo.
Kaya kung ang isang lalaki ay magpapaalam sa iyo para lumabas, mag-enjoy, kung hindi naman makakaabala sa inyong relasyon, payagan nyo. Huwag nyo masyadong paghigpitan kasi makakatulong yun para hindi mawala ang pag-ibig at pagmamahal, pag-aalaga at malasakit din sa iyo ng isang lalaki. So mga girls, sana kahit paano makatulong ang ilang mga bagay na ito pagdating sa inyong relasyon upang sa ganon maiwasan natin ang madalas na pag-aaway at syempre yung pag-ibig at pagmamahal ay hindi mawala, okay, pagdating sa inyong relasyon. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Sa mga gusto magpalab advice, tawagan niyo po ako, kausapin niyo po ako. Ako mismo ang magbibigay ng payo sa inyo. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.